Hello SSS members and pensioners. It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Sir Felix. Hi, Sir. Sabi niya, Ma'am, tanong ko lang po. Nag-retired po ako sa trabaho ng 65. Ngayon po, nagpensyon na ako. Tanong ko lang po, yun bang 60 to 65 na dapat may pensyon na ako, pwede ko bang ma-back pay? Okay, sa case po nitong sa nag-comment, ang sagot ko po dyan, wala pong retroactive or back pay pension sa'yo, sir. Dahil yung mga contributions mo nung 60 to 65 years old ka, kasama po yun sa computation ni SSS sa iyong retirement claim. Tandaan nyo po, ang 60 to 64 years old, ito po ay optional retirement lang ito. Ngayon, kung gusto mo nang maging pensyonado ka ni SSS na nasa ganitong edad ka pa, 60 to 64, then you have to stop working. Dapat wala ka na pong mga contribution sa edad na yan. Pero kung nagtatrabaho ka pa naman at meron ka pang mga contribution sa edad na yan, hindi po yan mare-retro pension sa inyo dahil kasama po yan sa computation ng iyong retirement claim. Dahil nga optional pa lang naman itong 60 to 64 eh. So kung may mga contributions ka pa niya sa edad na yan, then kasama po yun sa computation sa iyong retirement claim. Kailan ba nangyayari itong retroactive pension or back pay pension sa SSS? Ito po kapag matagal pong naaprubahan ni SSS ang iyong retirement application. Dahil nagkaroon ka po ng problema sa records mo, may mga inaayos ka pang documents or may mga inaayos ka pang discrepancy doon sa iyong SSS records. Kaya late na aprubahan ang iyong retirement application. So doon po nagkakaroon niya ng retroactive pension or back pay pension. Dahil magbabase po si SSS doon sa iyong date of retirement mismo or sa date of contingency. Hindi po magbabase kung kailan naaprubahan ni SSS ang iyong retirement application. Lagi pong magbabase kung kailan ba dapat ang iyong date of retirement or ang iyong date of contingency. So doon mag-uumpisa ang iyong pension. Halimbawa po, July 2026 ka, nag-apply ka na ng retirement claim kasi pasok ka na sa qualifications and requirements para ikaw ay maging pensyonado ni SSS. Kaso umabot na ng 10 months bago na aprubahan ni SSS ang iyong retirement application dahil nagkaroon ng problema yung records mo. May mga pinapaayos pa sa'yo. So dito meron ka ng retroactive or back pay pension simula noong July 2026. Kahit after 10 months pa na-aprubahan ni SSS ang iyong retirement application. Dahil ang July 2026 naman talaga ang iyong date of retirement. July 2026, pensyonado ka na dapat talaga niya ni SSS. Kaya yun yung retroactive or back pay na binibigay po sa iyo ni SSS. Nagagets niyo po? Kaya meron pong iba dito na sasabihin nila, Ma'am, bakit ganon? Hindi naman ako nag-avail ng 18 months advance pension sa SSS. Pero ngayon, may pumasok po na 2 months sa ATM ko, sa DAIM ko. Ano po ba ito? So yun pala yung 2 months na yun yung back pay doon sa iyong pension. Diba? Halimbawa, nitong July ka nag-apply ng retirement kasi ito yung date of retirement mo. July, August, tapos September ka inuprubahan, kaya August ka inaprubahan ang iyong retirement application. So yung July, August, ayun yung naging back pay sa'yo. Yun yung binigay sa'yo ni SSS. Kasi July pa lang naman, yun na yung date of retirement mo eh. No? So yun yung retroactive or back pay dahil late na naaprubahan ang iyong retirement application. And speaking of retroactive pension or back pay pension, guys, tandaan nyo ha, hindi rin magbibigay nito si SSS kapag sobrang tagal na. Halimbawa, July 2026, nag-file ka na ng retirement claim. Tapos may problema pala yung SSS mo, may problema ka sa birth certificate mo. Hindi mo inayos agad. Tinamad kang ayusin yung issue or problema doon sa iyong SSS. Tapos after 2 years, naisip mo, ay, asikasuhin ko na nga yung SSS ko na problema ko doon. So, hindi po magbibigay ng ganyang katagal si SSS guys ng back pay sa pensyon mo.
Kaya kapag magkaroon man ng problema yung mga pension nyo guys or retirement application nyo, ayusin nyo agad. Huwag nyo pagtagalin ng ganun katagal. So ito case to case basis to, depende na rin to sa nagiging issue or problema doon sa iyong SSS. Pag dumating man kayo sa point na ganito yung nangyari sa inyo, na ang tagal ng proseso, no? Inabutan na kayo ng ilang taon dyan sa inyong retirement application, dahil hindi nyo naman inaayos agad ang inyong kung ano man naging problema, no? Ang documents na kulang nyo sa SSS na kailangan yung isubmit dahil tinamad nga kayo. So kung nandito kayo sa ganitong case guys, tapos gusto nyo malaman, makukuha ko ba yung back pay ko? Kasi dapat nung 2023 pa ako pensyonado eh. Lumapit na kayo mismo sa SSS. Itanong nyo na po yan. Basta isa lang masigurado ko guys, pag sobrang tagal na yan, hindi po yan nagbibigay ng back pay, ng ganun kahabang span si SSS. So bisita na lang po kayo sa SSS pag may questions kayo regarding dyan sa back pay nyo. Alright, SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.